Isang mapagpalang hapon sa inyo, brothers and sisters. Muli si Brother Chito na maghahatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Yesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Yesus. Kaya ako'y muling maghahatid sa inyo ng pagkain nating espiritual. Yan po, sapagkat kailangan po natin ito araw-araw. Sapagkat mas mahalaga po ito kaysa pagkain laman. Kaysa mas mahalaga po yung pagkain espiritual. Sapagkat ito po yung magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kung isa sa puso po natin, isa sa buhay po natin ang ating napapakinggan na mabuting balita ng Panginoong Yesus. Muli, si Brother Chito, saan man kayo naroroon, sa apat na sulok ng ating bansang Pilipinas, kayo man po ay nasa Visayas, Mindanao, or sa Luzon, Metro Manila, o kung saan man tayong panig naroroon, sa pagdating po sa inyong mga wall ng mabuting balita ng Panginoong Hesus, samot dalangin ko, sumainyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Ayan po. So, ang ibabahagi ko po sa inyo ay pag-aaralan po natin. Ito po yung katanungan. Isang katanungan po ito. Mabubuhay ba muli ang isang taong namatay na? Ayan po ang katanungan. So, ang ebanghelyo po na ating tutunghayan ay hanguin po natin sa aklat ng Mateo chapter 22 verse 23 hanggang 33. Ayan po. So, unawain po ninyo, brothers and sisters, kapag ito po ay dumating sa inyong mga wall, at kung maaari po, tapusin po ninyo ang panonood upang nang sa ganon, maunawaan po natin ang paghahari ng Diyos. Ayan po, kung ano nga ba ang paghahari ng Diyos upang ito ay mamunga sa ating pamumuhay. Sapagkat mga kapatid, para po sa inyo ito, sa inyong mga hindi pa nakakaalam ng katotohanan. Sapagkat ang katotohanan po sa pamumuhay natin ngayon, dapat po spiritual. Hindi po yung mga bagay sa daigdig na ito, hindi po makalaman. Sapagkat ang ninanais ng mga laman ay yung mga bagay sa daigdig na ito. Lahat ng bagay na ninanais ng ating laman ay yan po ay magdudulot po sa atin ng kamatayan. Ngunit ang ninanais po ng pamumuhay espiritual, ito po yung mga bagay espiritual, which is ito po yung magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ayan po, so kung nagnanais po tayong magkamit ng buhay na walang hanggan, pakinggan po natin ang katotohanan. Huwag po yung mga kasinungalingan, kapagkat hindi naman po lingid sa mga kaalaman natin ngayon. Napakarami na po ng nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngunit isa lamang po ang paalala ko sa inyo na dapat natin pakinggan ang katotohanan, which is biblical po. Sapagkat kung tayo po ay nakikinig po tayo ng mga kathang-isip lamang or ng mga sariling pag-iisip ng nangangaral, wala pong kabuluhan yan. Kaya wag po kayong magtitiwala, lalong-lalo na pagdating ng mabuting balita ng Panginoong Yesus. Sapagkat ang mabuting balita ay napaloob lamang po dito sa Biblia. Narito lamang po, hindi po sa mga katang-isip, pabalik-balik po yung mga sinasabi ng mga nangangaral. Ngunit kung pakikinggan po natin, wala pong laman. Wala po tayong matututunan kung hindi yung mga bagay na ating naririnig sa kanila, which is ito po yung mga bagay na kinauhumalingan ng laman. Ayan po. So pakinggan po ninyo, huwag po kayong padaya. Yan po ang paalala ko po sa inyo. Huwag po tayong padaya sa dyablo. So ito po yung ebanghelyo na aking ibabahagi po sa inyo upang tayo po ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Ang sabi po dito, nang araw ding yaon ay lumapit kay Jesus ang ilang Saduceo
mga taong naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Sinabi nila, Guro, itinuro po ni Moises na kung mamatay na walang anak ang isang lalaki, ang kanyang kapatid ay dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. Noon po'y may 7 magkakapatid na lalaki dito sa amin. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak, kaya naiwan ang kanyang asawa sa kanyang kapatid. Gayon din ang nangyari sa pangalawa, sa pangatlo, hanggang sa pampito. Pagkamatay nilang lahat, namatay naman ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang magiging asawa niya sa muling pagkabuhay? Yamang siya'y napangasawa nilang lahat. Yan po ang tanong. Sumagot si Jesus, maling-mali kayo. Palibhasay di ninyo alam ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan ang sinabi sa inyo ng Diyos? Sinabi niya, Ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Ayan po, purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Yesus. So ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Ayan po. So ang lahat, pagdating ng panahon, ang lahat ng nananalig sa Panginoong Hesus ay muling mabubuhay po. Ay mabubuhay po kasi kung paano po dumating ang kung paano nagkasala ang isang tao nung panahon, which is si Adan, ganun din po dumating din po ang kamatayan sa pamagitan ng kanyang kasalanan. Pakinggan po natin dito sa aklat ng unang Korinto chapter 15 verse 21. Ang sabi dito, kung paano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamagitan ng isang tao. Ayan po. Kung paano dumating ang kamatayan, ang kasalanan at saka kamatayan sa pamagitan ng pagsuway ng unang tao, which is si Adan, ay gayon din naman, dumating din po ang isang tao na doon po magsisimula ang pagkabuhay, ang buhay na walang hanggan. So napakalinaw po na gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Ayan. Sa pamamagitan ng isang tao na si Adan, nung siya ay nagkasala, ang lahat ng tao po, brothers and sisters, ay nagkasala din pong lahat. So sa pamamagitan ng kasalanan na iyon, ang lahat po ay nagkamit din ng kamatayan. Ayan. Ngunit napakaganda, napakasagana po ng habag ng Diyos, sapagkat inutos nga niya ang kanyang bugtong na anak, which is ang Panginoong Hesus, na susulat sa aklat ng Juan chapter 3:16. Kabisado na po natin ito, na ang sabi doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan po, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Meaning to say, kung tayo po ay mananalig at manampalataya sa isang taong ito, which is ang Panginoong Hesus, tayo po ay may buhay sapagkat nasusulat
Gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamagitan ng isang tao. So sa pamagitan ng isang tao, kung tayo po ay mananalig at manampalataya sa Kanya, tayo po ay muling mabubuhay. Ayan po. Tunghayan po natin ito dito sa aklat ng unang Korinto, chapter 15, verse 21 hanggang 23. Ayan. Pakinggan po ninyo at unawain po ninyo ang sabi dito. Ayan. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Ayan po. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay. Kaya nga, sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan. Ayan, kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kaugnayan nila kay Adan, gayon din naman, ang lahat din pong mananalig at mananampalataya o may kaugnayan sa Panginoong Yesus ay magkakaroon din po ng buhay. Mabubuhay po. So, kailangan lamang po natin manalig at manampalataya sa Panginoon upang nang sa ganon magkaroon po tayo ng buhay, panibagong buhay. Ayan po. So, napakalinaw po, brothers and sisters. Ito po para doon sa mga tao na nag-aalinlangan sumunod sa Panginoon, na nag-aalinlangan magtiwala sa Diyos. Kapatid, kung magtitiwala tayo ng buong puso, hindi po masasayang yung ating paghihintay, yung ating paggawa ng mabuti, sapagkat mangyayari po ang lahat ng ito sa atin sa pagdating ng Panginoong Hesus, kung saan yan na po ang magiging katapusan ng daigdig. Ayan po. Kaya dapat po tayo ay manalig, panibagong buhay po. Kaya nga kung paanong dumating ang kamatayan sa pamagitan ng isang tao, gayon naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamagitan ng isang tao. Ibig sabihin, kung dumating sa atin ang kamatayan dahil sa pagsuway ng isang tao, which is si Adan, dumating din naman po ang muling pagkabuhay dahil sa isang tao, which is ang Panginoong Hesus. Ngayon, kung tayo po ay may kipag-isa sa Panginoong Hesus at mananalig mananampalataya sa Kanya, tayo po ay mabubuhay muli. Ayan po. So, wag po nating sayangin ang buhay natin. Kaya yung ating pong ginagawa sa daigdig na ito ngayon, ito po yung paghahanda ng Diyos sa atin. Sapagkat ganyan po ang gagawin natin pagdating natin sa kabilang daigdig. Wala po tayong gagawin doon kung hindi magpuri sa Diyos, sambahin ang Diyos, sapagkat siya ang nagligtas sa atin sa tiyak na kamatayan. Ang dapat lang natin gawin, palitan natin ang lumang buhay natin na nakaugnay sa isang tao, which is si Adan. Mamuhay tayo ngayon sa pamamagitan ng isang tao na nagdala ng muling pagkabuhay, sa pamamagitan ng isang tao, which is ang Panginoong Hesus. Dito na po tayo ngayon dapat namumuhay. Hindi na po doon kay Adan, kay Moises. Wala na po yan. Dapat dito na po tayo sa taong ito na nagdala sa atin ng muling pagkabuhay, which is ang bugtong na anak ng Diyos. Kaya po sinabi po na tao, sapagkat yan po ang ipinanganak ni Maria.
Kaya maling-mali po yung nagsasabi na ina ng Diyos si Maria. Naligaw na po yan. Wala na po sa katotohanan yan. Hindi naman po yan ang topic, pero nagkakataon lamang upang ipaliwanag ko po sa inyo. Maling-mali po yung mga taong naniniwalang si Maria ang ina ng Diyos. Sapagkat ang ipinanganak ni Maria ay isang tao, lalaki. Yan po ang lagi natin tatandaan. Lalaki po, hindi po Diyos. Wala po kayong mababasa dito sa Biblia na ipinanganak ni Maria ang Diyos, kung hindi lalaki. Yung lalaking iyon, which is si Kristo po iyon, tinawag na Kristo dahil sa kanya ang Diyos. Mananahan sa kanya ang anak ng Diyos. Kaya tinawag siya na Panginoon. Kasi ang Panginoon na yun po yung pangalan ng Diyos Ama na ibinigay sa kanya ng Diyos Ama, which is nandyan po yan sa Aklat ng Juan chapter 17. Ibinigay ng Diyos ang pangalan niya sa kanyang bugtong na anak. Kaya maling-mali po yung sinasabi natin na ina ng Diyos si Maria, sapagkat bago pa po ipanganak bago pa po naglihi si Maria, ay Diyos na po yung anak. Anak na po yun. Nilikha nga ang sanlibutan, kasama siya. Si Maria wala pa noon Hindi lang po naunawaan ng mga taong nagsasalita ng mga bagay na ito. Wala po sa kanilang pangunawa. Hindi po yan mga totoong nag-aaral ng salita ng Diyos. Sapagkat kung nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos, dapat kung ano po yung nandito sa Biblia, yun lamang po nasusulat po mula doon sa kautusan ni Moises sa Lumang Tipan hanggang sa Revelation, na andun po yan, na wag dadagdagan, wag babawasan ang salita ng Diyos. Nandyan po yan sa Deuteronomy, I'm not mistaken, and then sa Revelation. So maling-mali po yon. Hindi po ako nakikialam kung ano man po yung mga sinasabi nila, bagkus itinutuwid ko po yung mga pagkakamali, lalo na yung mga taong hinahanap ko, which is yung mga tupa ng Panginoon. Paano ko mahahanap? Paano sila mapapakinig ng tinig ng Diyos kung hindi ko sasabihin ito, ang katotohanan? Sapagkat katotohanan po ang inihahayag ko dito, hindi po kasinungalingan, hindi po katang-isip na katulad ng iba na inililigaw yung ibang tao. Sayang po. Wala po tayong magagawa doon. Total, may kanya-kanya naman tayong kanya-kanya tayong responsibilidad. Well, kung yan po yung sa magkakakala ninyo na talagang ipinagkaloob sa inyo ng Diyos, hindi ko sa pinapakialaman ko po kayo. Kaya lang po nagkataon ito upang ipahayag po ang katotohanan na si Maria ay hindi maaring tawagin na anak, na ama, ay na ina ng Diyos. Sapagkat bago pa naging tao si Maria, ang Diyos anak ay naroon na, kasama na ng Ama. Nung likhain ng daigdig, kasama na niya actually. Yan po. Well, kung yung pangunawa ninyo hanggang doon, wala po akong magagawa. Pero hindi ko po kayo, ibig sabihin na pinapakialaman ko po yung mga pahayag ninyo. But sa akin po is pagtutuwid. At the same time, yung mga tupa na hinahanap ko, marinig nila ang katotohanan. Yan po, kaya ko po sinasalita po iyan. Wala po akong pakialam kung sino man yan, yung mga nagpapahayag ng ganyan. Ang akin po, pinapakialaman ko po, trabaho ko pong ihayag ang katotohanan. Kapag katotohanan ang inahayag po natin, marami po tayong matatamaan. Ito yung mga gumagawa ng hindi maganda. Ito yung mga sinungaling. Yan po yung matatamaan ng katotohanan. Yan po. So para tayo po ay magkamit ng buhay na walang hanggan, sa katotohanan po tayo umamin. Huwag po sa kasinungalingan. Yan po. Katulad po niyan, ayan, ito, nababanggit ko na naman ito, katulad po nung Pasko. Kasi nalalapit na naman po yung Pasko. Wala naman po akong pakialam kahit magdiwang kayo dyan.
ang akin ng trabaho ko po na ihayag sa inyo. Sapagkat nasusulat po sa aklat ng Isaiah, na ang sabi dito sa aklat ng Isaiah chapter 3, verse 16, no, sa aklat ng Ezekiel chapter 3, ayan, pakinggan po natin. Ito po, kaya po inuulit ko po ito. Wala po akong pakialam kung sino man po ang tamaan doon sa sinasabi ko tungkol po dito sa pagtutuwid ko po tungkol sa pagiging ina ni Maria. Igagalang po natin siya as a ina po kasi tao din po siya eh. Pero hindi ko na po patatagalin. Gusto ko lang po i-share kaya ako po ginagawa ito sapagkat ito po ang utos. Unang-una po nung bago pa lamang po ako nag-uumpisa. Ito po yung itinuro sa akin ng Espiritu na dapat kong gawin. Ang sabi dito, tao, ginagawa kitang bantay ng bansang Israel. Anuman ang sabihin ko sa iyo'y sasabihin mo sa kanila bilang babala. Babala po yung sinasabi ko po sa inyo. Hindi po ako nakikialam sapagkat wala po akong pakialam dyan eh. May kanya-kanya po tayong gawain. Ito gawain ko po ito. Ngayon, kung inaakala po ninyo, pinapakialaman ko po kayo, sa inyo po yan. Pero sinusunod ko po yung utos sa akin ng Diyos. Sapagkat nasusulat, ang sabi niya dito, tao, ginagawa kitang bantay ng bansang Israel. Ano man ang sabihin ko sa iyo, sasabihin mo sa kanila bilang babala. Bilang babala po. Ayan po. Ang tuloy, maaring ito'y hatol na kamatayan para sa masama. Kapag hindi mo sila pinagsabihang lumayo sa kasamaan, mamamatay sila sa kanilang kasamaan. Ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Kita nyo, kung magsisinungaling ako, hindi ko po babanggitin ang mga bagay na ito. Ako mananagot sa kamatayan ng mga tao instead na nabigyan ka ng babala. Paano halimbawa may sasako pala sa bansa na hindi ikaw ang nakakaalam, na hindi mo inihayag, naubos ngayon ng tao sa buong bansa. Kasalanan ko po yun. Ako ang mananagot sa Diyos yun. Ganyan din po sa mga Kristiyano. Kung hindi ko po ipapahayag ito or yung mga mali, may nangyari po sa mga tao, ako po ang mananagot. Dahil yun po ang pinagkatiwala sa akin na salita na dapat na trabaho, na dapat kong gampanan. Kaya hindi po ako nakikialam anuman po yung kalagayan ninyo, anuman po yung mga sinasabi ninyo, hindi po ako nakikialam. Bagkus ginagampanan ko ng katotohanan ang trabahong iniatang sa akin ng aking Diyos na sinasamba. Katotohanan po, hindi po kasinungalingan. Kung magsisinungaling po ako dito, anong mapapala ko? Wala. Kamatayan din ang hatol sa akin. Kung magsisinungaling ako, di bali ako mamatay sa pamagitan ng katotohanan. Yun po yun. Kaya wala po akong pakialam anuman po yung o kung sino man ang matamaan dito. Ang pakialam ko po yung gawaing ipinagkaloob sa akin na ihayag ang katotohanan. Ipakilala ang paghahari ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos, brothers and sisters, katotohanan po yun. Hindi po kasinungalingan. Yan po. So tuloy po natin para po tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan. Ayan. Kasi nga po, tayo po ay patay. Dapat pinapatay po natin ang katawan natin. Yung lumang katawan natin, yung lumang buhay natin, dapat po pinapatay natin sa pamagitan ng bagong buhay. Kasi yung lumang katawan po natin, mula sa pagkatao natin, lumang katawan po yan, lumang buhay po yan, na hindi dapat nanatili sa pamumuhay natin. Dapat buhayin natin
ang katawan natin sa pamagitan ng bagong buhay which is sa Panginoong Hesus. Alisin na po natin yung sarili natin, yung buhay natin sa pagkakaugnay natin doon sa isang taong yon. Kaya nga nasabi nga dito, kung paanong dumating ang kamatayan sa pamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. So saan ba tayo papanig? Doon sa kamatayan sa pamagitan ng isang tao o dito sa muling pagkabuhay sa pamagitan ng isang tao? Ayan po yung katanungan ko po sa inyo. Saan ba tayo? Doon ba sa taong sa pamamagitan dumating ang kamatayan sa pamagitan ng isang tao? Doon ba tayo? Yung ba nais natin? Or dumating din ang muling pagkabuhay sa pamagitan ng isang tao? Saan po tayo doon? Of course, dito na tayo sa pamagitan ng isang tao, which is ang Panginoong Hesus po ito. Kaya nga kung paano napailalim ang katawan natin, brothers and sisters, sa kasalanan at naghari po sa lahat ng tao ang kamatayan. Lahat ng kasalanan naghari sa pagsuway ng isang tao. Ngayon sa kagandahan ng loob ng Diyos, dumating ang isang tao na siyang nagdala patungo sa buhay na walang hanggan, which is ang Panginoong Hesus. Ngayon, kung hindi po tayo bibitaw doon sa lumang buhay natin, mamamatay po tayo dahil nakaugnay po tayo doon sa katawan na may kamatayan. Ayan po. So, tunghayan po natin dito sa aklat ng Roma chapter 6 verse 14 to the following. Verse 6, chapter 6, verse 1 hanggang 14. Ayan po. Pakinggan po ninyo at unawain po ninyo para magkaroon po kayo ng buhay na walang hanggan. Yan po yung yung layunin po natin. Hindi po ako nangangaral dito ng parang maglalaro lang tayo, hindi po. Kaya po ako nagsasayang dito, kaya po ginagawa ko po ito para sa ikaliligtas po natin. Kung kayo po ay mananalig sa Panginoon, hindi po sa akin. Huwag po kayong manalig. Wala po kayong mapapala sa akin. Ang mapapala ninyo sa akin, pakinggan yung mga sinasabi ng Panginoong Hesus na inihahatid ko po sa inyo. Ayan po yung dapat ninyong gawin. Huwag po akong hahanapin ninyo. Sabi ninyo, maganda magsabi tayong si Brother Bungal. Ang Diyos po ang hanapin natin sapagkat ako'y isang alipin lamang po na nagbibigay sa inyo ng karampatang pagkain sa araw-araw o kung kinakailangan sa araw-araw, mapapanood niyo yung video. Ayan po yung pagkain. Kung natatandaan po ninyo yung talinghaga na sinabi ng Panginoong Hesus na pinagkakatiwalaan ng kanyang Panginoon ay yung matalinong alipin, na siya man ang magbibigay ng pagkain sa kanyang mga kapatid o kanyang kapwa alipin sa karampatang panahon, which is ito po yung ginagawa ko. Ako po ang nagbibigay sa inyo ng pagkain na nagmumula sa Diyos, nagmumula sa Panginoong Hesus. Yan po yung pagkain nating espiritual. So pakinggan po natin dito na sabi dito sa aklat ng Roma chapter 6, 1 hanggang 14. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan, kaya't hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. Ayan po, patay na dapat. Maliban po na patayin po natin ang ating sarili sa pagkakasala, hindi po tayo magkakamit ng buhay na walang hanggan. Dapat mamuhay po tayo panibagong buhay na dala ng isang tao.
which is ang Panginoong Jesus. Tuloy. Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at muli at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo namay mabubuhay sa isang bagong pamumuhay. Dapat nabuhay tayo sa isang bagong pamumuhay na. Kaya alisin na po natin, itakwil na natin yung lumang buhay. Sapagkat yan po'y mamamatay tayo. Ngayon, kung mamumuhay po tayo, na ang sabi dito, sa makatuwid tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabubuhay sa isang bagong buhay. Yan po yan. Mabubuhay tayo sa isang bagong buhay, which is spiritual na po iyan. Ayan po yung pamumuhay na dapat nating asamin. Hindi po yung pamumuhay na makalaman, sapagkat kamatayan po ang hahantungan natin yan. Maliban po na itakwil natin yan, wag na po tayong umasa ng buhay na walang hanggan. Gawin na lamang natin kung ano ang nasa isip natin, kung ano yung mga nakaugalian natin. Kaysa magpipretend pa po tayo, wala rin, useless din. Magpipretend tayo, magkukunwari tayo na banal, pero sa puso natin puno ng puot, puno ng galit, puno ng hinanakit. Paano po tayo magbubuhay ng panibagong buhay yan? Itinuturo po tayo natin dito na dapat tayo na may mabubuhay sa isang bagong pamumuhay. Pero kung ang puso natin ganun pa rin, puno pa rin ng hinanakit, galit, puot, inggit, wala po tayong bagong buhay. Lalo na yung mga kalukuhan, mga natin, sapagkat napakalaki po ng kasalanan natin yan. Tayo ang magiging sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid. Kapatid, mas malaki ang kasalanan natin, kala natin, porket naiinis natin yung kapatid natin, nagagalit natin, akala natin ligtas na tayo. Sa tao maaari, ligtas tayo. Pero iba sa Diyos, kapatid. Sapagkat ayon sa Diyos, ayon sa Panginoong Hesus, sa aklat ng Mateo, ang sanhi ng pagkakasala. Ano ang sabi ng Panginoong Hesus? Napakahirap mawala ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang gilingang malaking bato at ihulog sa laot ng dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kita niyo mga kapatid, kala natin tuwang-tuwa tayo, may naiinis tayo, may nagagalit sa atin dahil sa mga gawa natin. Alam niyo, mas malaki pang kasalanan natin kung tayo ang magiging sanhi ng pagkakasala ng isang tao. Lalo na kung nananahimik, walang alam. Diba? Alam niyo kung anong kasalanan natin? Anong parusa sa atin? Mabuti pa sa atin, bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa laot ng dagat, kaysa tayo ang maging sanhi ng pagkakasala ng kapatid natin. Diba? Tuwang-tuwa pa tayo. Naaasar natin, naiinis natin yung kapwa natin, hindi natin alam. Yung katawan natin, unti-unting kinukutkot ng kalawang ng kasalanan ng kamatayan. Ayan po. Hindi po natin alam yan. Wala po sa isip yan. Kaya nga ito nga po, yung mga bagay na ito, hindi pa po ito sumasagi sa isip ng tao. Hindi pa po ito
nakikita ng mata ng mga tao at hindi pa po ito nalalaman, yan po yung ipinapahayag ko po sa inyo ngayon. At hanggang sa dulo ng kung hanggang sa naabutin ng buhay ko, yan at yan po ang ipapahayag ko sa inyo sapagkat yan po ang kalooban ng Ama. Yan po ang kalooban ng Panginoon na dapat ninyong malaman. Yung mga bagay, mga bagong bagay. Ayan po. Sapagkat hindi po natin alam, walang nakakaalam yan. Nakala natin, ang buhay natin, ganito na lang, gala dito, gala doon. Para tayong mga naliligaw na kalapati. Para tayong mga naliligaw na baka na walang patutunguhan yung ating takbuhin. Kapatid, nagkakamali po tayo. May Diyos po na nagumagabay sa atin, nakatingin lamang sa atin kung kailan tayo naghihintay siya, kung kailan tayo magbabalik sa Kanya. Kung kailan tayo mamumuhay ng bagong buhay na kaugnay sa Panginoong Hesus. Yan po ang lagi nating tatandaan. Tuloy. Sapagkat kung nakiisa tayo ni Kristo sa isang kamatayan tulad ng Kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng Kanyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na napatay na sa kasalanan. Datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Huwag na ninyong huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masasamang pita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan. Yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahan loob ng Diyos. Ayan po. Kaya po tayo nabubuhay ngayon dahil po sa kagandahan ng loob ng Diyos. Dahil sa Kanyang pag-ibig sa sanlibutan. Kaya po tayo binigyan ng muling pagkakataon na tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. Tayo lang po ang walang pagmamahal sa pamamagitan ng mga gawa natin. Kaya huwag na po natin gamitin kasangkapan ng katawan natin upang tayo'y magmamatay. Gamitin natin ang katawan natin na kasangkapan sa katuwiran, sa bagong buhay na nakaugnay kay Kristo. Huwag na po natin ipailalim ang buhay natin sa kasalanan. Ayan po.
Sapagkat pagparito ng Panginoong Hesus, brothers and sisters, doon po natin aanihin yan. Sapagkat doon po, pagbabalik ng Panginoong Hesus, doon po tayo hahatulan ng lahat. Ayan, kaya kailangan ngayon pa lamang po, brothers and sisters, ini-encourage ko na po kayo na iwaklit na natin yung buhay na luma. Mamuhay po tayo ng bagong buhay kay Kristo. Hindi po yung, alam nyo, nakakaawa po, makikita natin ang mga tao ngayon, kahabag-habag ang kalagayan. Parang mga aso na walang patutunguhan. Parang mga tuta na hindi alam kung nasaan ang kanilang ina. Makikita po natin yan. Sa bagay, hindi po natin makikita yan kung tayo'y walang pananampalataya sa Diyos. Sapagkat ang makakita lamang po nito, yung may pamumuhay espiritual na. Kasi kung pare-pareho tayong namumuhay sa laman, sa makasalanan, paano natin makikita yan? Pare-pareho ang galaw natin. Nakikita ko po kahabag-habag po ang kalagayan ng mga tao ngayon. Akala lang nila masaya sila. Pero sa katotohanan, sa Diyos, alam nyo, sabi ng Panginoong Yesus, anihin na dapat tayo. Kaya lang, ang Diyos talagang mapagbigay, mapagmahal ang Diyos. Binibigyan tayo ng pagkakataon para magbago, para magsisi. Ayan po ang nais ng Diyos. Sapagkat makasalanan na po tayo eh. Kaya nga sabi nga dito, kung paanong dumating ang kamatayan sa pamagitan ng isang tao, gayon din naman. Dumating din ang muling pagkabuhay sa pamagitan ng isang tao. Sa pamagitan po kasi ng kasalanan ni Adan, sa pagsuway niya, lahat ng tao nagkasala. Pakinggan po natin dito sa aklat ng Roma, chapter 5. Aklat ng Roma chapter 5, verse 12 to the following. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang lahat po ay nagkasala. Pagka sinabing lahat, may natira ba doon? Pagka sinabing lahat, brothers and sisters, may natira pa? Ibig sabihin wala. Lahat ng tao ay nagkasala sa pamamagitan ng pagkakasala ng lumang tao, which is si Adan. Ngayon, paano natin yan maalis? Yung kasalanan na yan. Kaya nga, sabi nga dito, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamagitan ng isang tao. So sa pamagitan ng isang tao, sa pag-isa natin sa Panginoong Hesus, doon po mawawala ang kamatayan na yan sapagkat pinatawad na po tayo. Huwag po natin kakalimutan, pinatawad na po tayo ng Diyos. Wala na po dapat tayong kasalanan. Ang kailangan lamang po natin makipag-isa sa Panginoon. Yan po yung dapat nating gawin. Alisin po natin yung lumang buhay na may kamatayan. Palitan po natin ng buhay na walang hanggan. Sabay kipag-isa sa Panginoong Hesus. Yan po yung dapat nating gawin. Huwag po natin ipailalim ang sarili natin. Sayang lamang po. Kaya kung mapapansin po natin, ang lahat ng tao ngayon, walang patutunguhan. Parang mga tupa na hinahanap ang kanilang ina. Ganyan po ang mapapansin po natin ngayon doon sa mga taong nagnanais na matuto or magkamit ng buhay na walang hanggan. Makikita po natin yan. Walang direksyon. Hindi alam kung saan papunta, hindi alam kung saan patungo. Parang patay na dahon. Na kung saan yung hangin na andoon, ganyan po ang kalagayan natin sa daigdig ngayon.
Lalo na ay sa mga tao na walang hilig sa kabanalan, makikita po natin. Alam nyo bang ibig sabihin nito? Tingnan nyo, lalo na sa magbabarkada. Kaya ako nasubukan ko rin yan noon ko nasa sanlibutan pa eh. Barkada dito, barkada doon eh. Kaya kung saan yung hangin, nandun ako. Kung nasaan yung barkada, nandun ako. Kung saan yung kayagan, punta sa sayawan. Kasi uso pa noon yung nung mga bandang 80s or 90s eh. Yung mga break dance, showdown, pagka piyesta, nandun kami niyan. Nakikipag-showdown kami. Nung ako'y bata pa. Lalo na noon sa bagong baryo, pagka may piyesta dyan, nandun kami. Sa Caloocan. Kaya ganyan. Kung nasaan yung hangin, nandun kami. Kung saan kami itangay ng hangin, nandun kami. Parang parang dahon ng pugon. Kung saan yung hangin or yung yung dayami. Ganyan po ang kalagayan natin ngayon. Kung tayo po magpapatuloy sa lumang buhay. Ganyan po nakikita natin ngayon. Para tayong mga baka na walang nagpapastol o mga tupa na walang nagpapastol. Ganyan po ang kalalagayan natin ngayon. Maniwala kayo sa hindi, yun po yung nakikita ko sa panahon natin ngayon. Kawawa po tayo. Hindi naman dapat. Sapagkat dapat ang mga anak ng Diyos hindi kawawa. Dapat maging masaya ang mga anak ng Diyos. Pero sa nakikita ko sa sanlibutan, wala. Walang patutunguhan. Parang may kanta niyan eh. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. Di ba? Alam natin, pupunta natin, punta tayo sa pagkain, kakain tayo doon sa ganito, ganun, doon sa mga food chain. Ayan, alam natin yan. Ayan yung alam natin. Pero, yung totoong buhay natin, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Inihahatid na nga sa atin yung katotohanan na dapat nating gawin pero hindi po natin pinapakinggan. Kaya ang nangyayari sa atin, itinuturo na sa atin ang diretsong daan, ang nangyayari sa atin para tayo mga asying eh. Pagewang-gewang, parang tilapia or yung dalag na lumalangoy. Hindi alam kung saan ang direksyon. Ganyan po tayo. Nakakaawa po, kahabag-habag po ang kalagayan ng sanlibutan. Kung tutusin, hindi na po tayo kaawa-awa sapagkat sinugo na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang tayo'y maging magkaroon ng kagalakan. Kagalakan po espiritual po, hindi kagalakan ng sanlibutan. Kasi ang kagalakan ng sanlibutan, kamatayan po yan eh. Tingnan mo, magpupunta ka sa isang kumukuti-kutitap. Kapag nalasing ka na din, sasayanin nyo doon. May nag-trip ngayon na bad trip sa inyo. Ayan, doon na mag-uumpisa. O hindi ba kamatayan yan? Doon na mag-uumpisa. Meron nga binaril eh. Sa tawa lang eh. Sa sobrang saya ng magkakaibigan. Sa kabilang table. Meron pala sa kabilang table eh, naiinis pala dahil sa ingay nila. Ayun, binaril. Wala. Ganyan po ang dulot ng kasiyahan ng sanlibutan. Pero kung tayo po ay magsasaya dahil sa pagpupuri sa Diyos, pagpupuri sa Panginoon, kapatid, buhay na walang hanggan ang tatamuhin natin. Patayin man tayo ng mga nagagalit sa atin, at least buhay pa rin tayo pagdating sa Diyos. Yan po. Pero itong mga napagtripan, wala na. Wala nang pag-asa yun. Diretso na yun diretso na yun sa kumukuti-kutitap doon sa pangalawang kamatayan, which is yung nagbabagang asopre na siyang pangalawang kamatayan. So wag natin sayangin, brothers and sisters. Ayan. Kaya nga sabi nga dito, ito natin ng konti. Kapag sinasabi ng mga tao, ay, mali na yun. Ayan. So, nasaan na ba tayo?
Ayan, pagparito po ng Panginoong Hesus ay tayo po ay doon po natin makakamtan ang bagong buhay na ito, yung buhay na walang hanggan. Sapagkat sasalubungin po tayo nito ng Panginoong Hesus pagbabalik niya. Ayaw ba natin doon? Noon, pakinggan natin dito sa aklat ng unang Tesalonica, chapter 4, verse 13 hanggang 18, ang sabi dito, mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdadalamhati. Ayan, hindi kayo, dapat pagka namatay tayo, okay lang, umiyak ka. Natural lang yun. Pero yung ilugmok mo yung sarili mo na halos ayaw mo nang gumising, ayaw mo nang bumangon kasi namatay yung kamahal-mahal kong anak, kaisa-isa kong anak, yung mga ganon. Kapatid, hindi natin alam, lalo na kung bata pa, dapat tayong magalak sapagkat hindi niya naranasan yung nararanasan natin ngayon. Kinuha siya ng Diyos sapagkat alam niya yung dapat gawin at alam niya kung ano ang mangyayari sa batang iyon. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat hindi niya naranasan yung mga dinadanas natin ngayon, kapighatian. Hindi yung iba halos ayaw nang bumangon, ayaw nang kumain. Kaisa-isa kong anak huwag po tayong mabalisa. Dapat tayong magpuri sa Diyos. Panginoon, salamat po at hindi na po naghirap yung aking anak. Nandyan na po sa inyo. Talagang doon yung pupunta ka agad. Kasi bata pa Wala pa pong kasalanan ng bata. Nagkakaroon doon tayo ng kasalanan kapag alam na po natin yung tama at mali. Siguro mga 7 years old or 8. Yan. Doon na nag-generate sa atin yung kasalanan at doon na rin nag-generate ang kamatayan. Ayan. Kapag hindi natin alam yan. Ayan. Tuloy natin. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus. O diba, sabi ko sa iyo, nananalig upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na tunog na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos tayong mga buhay pa, ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayon, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng aral na ito. Mag-aliwan kayo, hindi mag-aliwan yung aliwan ng sanlibutan, kung hindi ng aral na ito, which is ang mabuting balita ng Panginoon. Ayan po, so ang tanong po nito, maaaring pwede ninyong tanungin, pwede po natin tanungin. Ayan, ano nga ba ang magiging natin sa muling pagkabuhay? Ayan, ayan ang maganda po. Kaya dapat tayo, magtatanong tayo sa mga kinaukulan. Ayan, ano nga ba ang magiging natin, magiging katawan natin sa muling pagkabuhay? Napakaganda, pakinggan po natin dito sa aklat ng Lucas chapter 20, 35 hanggang 36. Pakinggan po natin. Ngunit ang mga lalaki
babaeng karapat-dapat sa muling pagkabuhay, sa muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Ayan, hindi na mag-aasawa doon. Wala nang asawa, wala nang girlfriend doon. Lahat po tayo magkakapatid. Kaya nga po habang narito tayo sa daigdig na ito, itinagubilin sa atin ng Panginoong Hesus na mag-ibigan tayo bilang magkakapatid. Magkakapatid, totoo naman talaga kahit sa literal eh. Kaya lang marami na talagang pinanggalingan. Pero ang sa unang lahi natin, sapagkat tatlo lang po yung pinanggalingan natin, yung anak ni Noe. Yan po yung pinanggalingan ng lahat ng lahi natin. Ibig sabihin, magkakapatid naman talaga tayo. Kasi yung tatlong anak ni Noe, yan po yung pinagmulaan ng lahi natin, ng lahat ng tao ngayon. Si Japet, si Cam, si Sem. Yan po yung tatlong anak ni Noe. Yan po tayo nanggaling lahat. Yan po ang pinagmulaan ng lahat ng tao. Kasi yung una, yung nung kay Adan, di ba, nagunaw nga ang daigdig. Kaya ang panibago, kaya dahil si Noe ang pinakamatuwid noon, siya lang natira. At yung kanyang tatlong anak, na si Sam, si Cam, at saka si Japet. So yan po yung pinag-umpisahan nating tao, lahat ng tao. Kaya tayo ay magkakapatid. Ayan po ang ano niyan. So, sino nga ba? Kaya nga sabi nga dito, ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Ayan. Hindi na sila mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos, yamang muli silang binuhay. Matutulad po tayo sa mga anghel at mga anak ng Diyos na tayo. Kaya nga ngayon pa lang, pinapractice na tayo na tawagin natin ang Ama at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. At tayo ay makipag-isa sa Panginoon. Yan po yung dapat nating gawin. Kaya kayo, yung mga natuturo. Eh, wala eh. Mga nagtuturo sa atin eh. Sarili, ewan ko. Buta. So, yan lamang po, brothers and sisters, ang mabuting balita ng Panginoong Yesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Yesus. Ayan, saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig na ito, kayo man po ay mga OFW or naninirahan na po dyan sa ibang bansa, samot dalangin kong lagi, sumain niyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Sumain niyo ang kapayapaan ng Panginoong Yesus. Hanggang sa muli, brothers and sisters, kung loloobin ng Panginoon na ako'y muling makapagpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan, ang mabuting balita ng Panginoong Yesus. God bless you all. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.